boldness in faith. Pangatlo, boldness in faith, yung katapangan sa pananampalataya. So kaya nga hinihikaya tayo ni Apostle Pablo bilang mga mananampalataya na huwag ikahiya ang ebanghelyo, ngunit ito'y ibahagi ang ating pananampalataya ng walang takot. So huwag tayong matakot. Dahil ito yung sinasabi, tulad na lamang sa halimbawa ni Stephen, the first Christian martyr. So ito yung unang Kristiyanong martyr ay buong tapang na nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon Kristo kahit siya'y nasa harap sa kamatayan. So mababasa natin yan sa Acts chapter 7 verse 54 to 60. Basahin niyo na lamang po. Ito yung ang pagbato kay Esteban. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, isang patotoo tungkol kahit na siya ay nasa bingit ng kamatayan, siya ay nagpatotoo. So kaya ito yung sinasabi, ang pangitain ni Esteban sa langit nang malapit na siyang patayin. Nakita ni Esteban ang Panginoon Kristo na nakatayo sa kanan ng kamay ng Diyos, isang makapangyarihang pagpapatunay ng kapangyarihan at presensya ng Diyos sa kanyang mga tao. So kaya nga ito'y sinasabing habang binabato nila siya, mababasa natin yan sa Acts 7 verse 59, si Esteban ay nanalangin, Panginoong Kristo, tanggapin mo ang aking espiritu. Sa verse 60, na magkagayon lumuhod siya at sumigaw, Panginoon, huwag mong iharap sa kanila ang mga kasalanang ito at pagkasabi na siya ay namatay. So ito yung ang Panginoon Kristo ay nakatayo, hindi nakaupo. Karaniwang inilalarawan ng kasulatan ang Panginoon Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos, ngunit narito siya na nakatayo. Dahil marahil upang salubungin si Esteban, upang ipakita ang kanyang advocation para sa kanya. So kaya nga ito yung saloobin ni Esteban na katulad ng Panginoon Kristo. Kahit nasa kamatayan, binabanggit niya ang salitang ng ating Panginoon Kristo. Kaya sinasabi niya, Lord, receive my spirit, sabi niya. So ito yung sinasabi na tanggapin mo ang aking espiritu. Panginoon, huwag mong iharap sa kanila ang kasalanang ito. Kaya ganun din ang sinabi ng Panginoon Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ganun din ang ginawa ng Esteban. So kaya nga ito yung presensya ni Saulo na ipinapakita rito na sinang-ayunan ang pagpatay kay Esteban at ang sandaling ito ay naglalarawan ng kanyang pagbabago. So kaya nga ito yung pagkamartir at hindi natitinag na pananampalataya ni Esteban ay naging unang Kristiyanong martir na nagpapakita ng katapatan sa ating Panginoon Kristo ay maaaring magkaroon ng malaking halaga, ngunit may walang hanggang gantimpala. So kaya ito'y isang makapangyarihang paalala na manindigan ng matatag sa pananampalataya, magtiwala lamang sa Panginoon Kristo kahit nasa pagdurusa, at mahalin ang ating mga kaaway tulad ng ginawa ni Esteban, tulad ng ginawa ng ating Panginoon Kristo, na kahit sila'y pinag-uusig at pinatay, nagawa pa nilang sabihin sa Ama, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ganun ang ating dapat maging karakter natin bilang mga mananampalataya. Paano natin ito pagninilay-nilayan? Matapang ka bang sa pagbabahagi ng iyong pananampalataya? O kung minsan nag-aalinlangan ka ba? So kaya nga, paano ka makakaasa sa kapangyarihan ng Diyos na ibahagi ang ebanghelyo sa iyong pang-araw-araw na buhay? So kaya nga ito'y sinasabi na ang ebanghelyo ay nagbabago ng buhay at tayo'y tinawag upang ipahayag ito ng matapang. Tayo tulad din ni Apostol Pablo na huwag tayong mahiya sa katotohanan na magdala ng kaligtasan sa mundo. So tinawag tayo upang magdala ng kaligtasan sa mundo, kaya huwag tayong mahiya tulad ni Apostol Pablo
na siya nagtiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa halip na kahusayan sa pagsasalita, ay kitang-kita ang kanyang pangangaral at ang mga himala na umakay sa marami sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. So kaya nga sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4, sabi niya rito, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with demonstration of the Spirit, power. So ito yung sabi ni Apostle Pablo, na sinasabi na ang kanyang salita ay sumasalamin sa kababaang loob at pananatiling ni Pablo sa banal na espiritu kaysa karunungan at kahusayan ng tao. Na binibigyan diin ito na ang tunay na bisa sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nagmumula lamang sa kapangyarihan ng banal na espiritu na nagpapatunay sa mensahe at pagkakaapekto sa mga puso at isipan ng higit sa kung ano ang maaaring makamit ng pag-iisip ng tao. So ito, mapapahayag natin ang salita ng Diyos dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu, hindi sa pangunawa natin.